Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa Day 2 ng ating serye, Assume the Feeling, ang pananampalatayang buhay. Kumusta ang unang araw natin? I hope marami tayong natutunan at naisapuso. Ngayon, dadalhin natin ang ating paglalakbay sa mas malalim pang antas. Handa na ba kayo? Ang ating Bible verse para sa araw na ito ay mula sa aklat ni Marcos, Kabanata 11, Talata 24. Sabi rito, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manampalataya kayong ito'y tinanggap na ninyo, at ito'y magiging inyo." Ulitin natin, manampalataya kayong ito'y tinanggap na ninyo, at ito'y magiging inyo. Napakalakas ng mensaheng ito. Kadalasan, kapag tayo ay nananalangin, ang estado natin ay nasa paghihintay. Naghihintay tayo ng sign, naghihintay ng resulta, naghihintay na bumaba mula sa langit ang ating hinihiling. Para tayong nasa waiting shed, nag-aabang ng bus na hindi natin alam kung kailan darating. Pero ano ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Sinasabi nito na baguhin natin ang ating pananaw. Hindi tayo dapat nasa estado ng paghihintay, kundi nasa estado ng pagtanggap. Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan nating damhin na natanggap na natin ang ating ipinagdarasal kahit hindi pa natin ito nakikita ng ating mga mata. Ang tunay na pananampalataya ay hindi paghihintay. Ito ay pamumuhay sa katuparan ng pangako. Isipin mo na lang na nag-order ka online. Pagkatapos mong i-click ang place order at magbayad, ano ang nararamdaman mo? Nag-aalala ka pa ba kung darating? Hindi, di ba? Ang nasa isip mo na ay, papunta na yan, malapit nang dumating. Excited ka na. Iniisip mo na kung saan mo ilalagay, kung paano mo gagamitin. Ganon dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Kapag ipinagdasal mo, para mo na ring na-place order sa langit. Hindi ka na dapat mag-alala kung ibibigay ba o hindi. Ang dapat mong gawin ay mamuhay na parabang hawak mo na ito. Ito ang tinatawag na assuming the feeling. Kung ipinagdarasal mo ang kagalingan, simulan mong maramdaman ang lakas sa iyong katawan. Kung ipinagdarasal mo ang kapayapaan sa pamilya, simulan mong damhin ang katahimikan at pagmamahalan sa inyong tahanan. Kung ipinagdarasal mo ang kasaganahan, simulan mong maramdaman ang pasasalamat at security. Hindi ito pagpapanggap, ito ay pag-activate ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang feeling na nagiging reality. Ito ay ang pagtitiwala sa Diyos ng buong buo, na kahit anong mangyari, alam mong tapat siya sa kanyang mga pangako. Ang pagdududa, ang takot, ang pag-aalala, lahat yan ay kalaban ng pananampalataya. Kapag nararamdaman mo ang mga ito, bumalik ka sa verse natin ngayon. Manampalataya kayong ito'y tinanggap na ninyo. Kaya para sa araw na ito, ang ating affirmation ay, nararanasan ko na ang biyayang aking ipinagdasal. Sabihin natin ito ng may buong paniniwala. Nararanasan ko na ang biyayang aking ipinagdasal. Damhin mo ang bawat salita, hayaan mong mabago nito ang iyong pakiramdam mula sa pagkukulang patungo sa kasapatan, mula sa pag-aalala patungo sa kapayapaan. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito ay pamumuhay sa pinaniniwalaan. Huwag kang maghintay ng milagro, mamuhay ka na sa loob ng milagro. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa Day 2. Sana ay baunin ninyo ang aral na ito sa inyong buong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang Day 3. Magkita-kita tayo bukas para sa isa na namang makabuluhang paglalakbay ng pananampalataya. God bless you all.